Panibagong resupply mission ng Philippine Coast Guard hindi po natin naihatid. My goodness! Hindi po naging matagumpay. Pinaharang po kasi ng mga barko ng China ang barko po ng Coast Guard ng Pilipinas na mag-atid lang ng pagkain at supply sa mga mangingisda at mga tropa natin na nakaistasyon sa BRP Teresa Magbanwa sa Escudasol. Makakausap natin ngayon si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Magandang umaga, Commodore J. This is Aljo Bendio sa ngalan po ni Congressman Erwin Tulfo. Live na tayo sa PTV at Radyo Pilipinas sa programang Punto Asintado Reload. Commodore. Hello, Sir Aljo. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay, sir. Ano pong susunod nating hakbang, Commodore, para maihatid na natin ang supply ng ating pong mga Coast Guard personnel na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre maging sa ating mga mangingisda diyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea sa Escudasol? Yes, sir. Opo. Ang ating pong Philippine Coast Guard, sir, sa pamumuno po ng ating Commandant Admiral Ronnie Hilgaman, are coming up with different strategies, no? But unfortunately, I'm not authorized to disclose this to the public. Pero ang pangunahing objective po natin, Sir Aljo, is siguraduhin makapaghatid tayo ng ating mga supplies, no? Lalo na ng pagkain sa ating mga tropa on board kiraya sa Magbanwa. Gaya na sinabi ko po ng mga nakaraang interview, Sir Aljo, nasa critical na kalagayan na ang mga pagkain at supplies na kailangan ng ating tropa sa barko ng Teresa Magbanwa. Kaya po ngayon, in coordination also with the Armed Forces of the Philippines, ang ating pong Philippine Coast Guard ay naghahanda para po sa different strategies that we can come up with para maging successful po ang ating resupply sa madaling panahon na makapagbigay ng pagkain sa ating mga tropa sa barko ng Teresa Magbanwa. Okay. Ano na po ang sitwasyon doon? Nakikita ko ngayon dito, maraming mga barkong nakapaligid sa ating BRP Teresa Magbanwa. And I'm sure ito po'y barko ng China. Yes, sir. Totoo po yan, no? As a matter of fact, the recent na data that we got, no, there are more or less 40 to 45 maritime forces na naka-deploy sa paligid sa Escudasol, no? And this goes to show na ang China po talaga ay tahasang binabantayan ang ating pong Teresa Magbanwa, and they are also prepared to hamper the resupply operation for Teresa Magbanwa, sir. Ilan ho ngayon ang barko ng China Coast Guard? Ilan ho ang mga nakapaligid din na mga Chinese militia vessel dyan po sa lugar na yan sa Escudasol? Binabantayan Binabantayan tayo makapasok at may hatid natin ang ating supply sa BRP Teresa Magbanwa. Commodore? Based on our AIS monitoring yesterday, sir, no, and the physical accounting ng ating Teresa Magbanwa mismo sa loob ng Escudasol, there are 41 Chinese maritime militia na nasa loob ng Escudasol, and there are 2 to 3 kasi paalis-alis yung isa na China Coast Guard vessel. No? So, and then there's also rescue and salvage vessel na naka-standby din dyan sa loob ng Escudasol. So, in total, they have like 42 and 46 lahat, Sir Aljo. Hindi naman ho inaharas ang ating pong mga Coast Guard personnel na naka-istasyon doon sa Teresa Magbanwa, Commodore? Kumusta na sila doon? Since April 15, no, na na-deploy ang Teresa Magbanwa sa Escudasol, the only harassment na masasabi natin na ginagawa ng China Coast Guard is yung nagdi-deploy sila ng mga small boats nila, okay, and then they circle around, no? Iniikot-ikutan nila ang Teresa Magbanwa. But as to the physical contact na talagang sabihin mong hinaharas nila ang Teresa Magbanwa, so far wala pa namang napaulat na ganyang gawain ng China, Sir Aljo. Meron pang crudo? May gasolina pa ba yung barko natin doon, sir? Maandar pa? Yes, Sir Aljo, no? Ang fuel capacity po ng Teresa Magbanwa, as of this time, po ang sinisigurado natin na at any one time, meron siyang enough fuel, no?
na makakaalis ng Escoda Shoal at makakabalik ng Palawan for emergency cases, no? Kung kakailanganin talaga siyang umalis or magpatrolya, yan ang dahilan kung bakit meron siyang at least 50 to 60% fuel capacity na kailangang mandatory meron siya. Kung aalis po yan for emergency purposes, meron ba tayo ipapalit dyan, sir, kaagad? Well, that's also part of the plan, Sir Aljo. Okay. No? Ang gaya na sinabi ko sir nakaraan, si Commandant has expressed his commitment to the President, no? Na hindi po aalis ang barko natin dyan kung wala rin naman tayong ipapalit. And ang priority po natin is to make sure, no, na the Philippine Coast Guard will be still there to show our flag because we are afraid na the moment we are going to leave the area is that the Chinese forces will Take over. position and take control of Escoda Shoal. Ano ba yung Escoda Shoal? Parang itong hindi naman ganun kalalim ho yan dyan, di ba? Oo. Yes, sir. Hindi malalim yan. These are considered low tide elevation. Low tide elevation, oo. Wala ba kayong napaulat na binobombahan daw ng tubig ng China Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa? Wala naman. Ganyan, Sir Aljo. Wala pa tayong napabalitang ganyan na winaperkano nila ang 9701. Bakit ho sa tingin ninyo, ang punteriya ng China ngayon ay nasa Escoda Shoal? Ano kayong dahilan? Ang dahilan yan, Sir Aljo, it's because, una, they are convinced with their own narrative na ang intention natin is for the Coast Guard vessel to stay there for good, no? Ang worry nila is we're going to create a forward deployment base dito. And secondly, ang worry din nila ay baka maging katulad dito ng Ayungin 2.0, no? Iniisip nila magsasadsad tayo. And there are also so many occasions na sinabi nila na Teresa Magbanwa is already a semi-aground vessel, no? But of course, that's a very funny assessment, Sir Aljo. Teresa Magbanwa is our most expensive, no, and most modern Coast Guard vessel. At ang pagsasadsad nito ay hindi naman tayo ganyang kayaman para gawin natin yan. Bakit hindi na lang tayo magpadala talaga ng barko dyan? Isasadsad na lang natin. Commodore, may naisip ba kayong ganon na anggulo? 2002 DOC, no? Opo. And we still respect that. No? Okay. We abide with the agreement na natin we're not going to do this kind of activities noon. No? So, doing such action na magsasadsad is not an option for the national government, especially for the Coast Guard. Okay. Yung Ayungin Shoal po, kung saan naroroon ang BRP Sierra Madre, ano na po ang sitwasyon doon ngayon at kumusta ang resupply mission, Commodore? Sir Aljo, Ayungin Shoal and the resupply operation for BRP Sierra Madre is a mandate for the part of the Armed Forces of the Philippines. So I won't be giving comments about that. All right. Sige, maraming salamat po, Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po, Sir Aljo. Attorney and Professor J. Batongbakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Attorney J, magandang umaga. Ay, magandang umaga sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Magandang umaga po. Attorney J, pwede ba tayo magsadsad na lang ng barko dyan sa Escoda Shoal? Well, I'm not sure po, no? Kasi yung Escoda Shoal, ang pagkakalam ko, wala namang masyadong masasadsaran dyan, no? Meron lang mga ilang low tide elevation, pero baka hindi yon sufficient para nga magsadsad ng barko. And besides, sayang naman yung barko. Ay, kasi nga, so I don't think it's an option right now. Mukhang praning ang China Coast Guard eh. Praning sila na baka, go ahead. Kasi ginagawa natin yung ginagawa nila. Ganun ba? Sa buong West Philippines simula pa nung magbandang 2019, di ba, ginagawa nila, nag-deploy sila ng militia and Coast Guard vessel at nag-angkor doon sa mga bahura. No? Nahalata natin sila na ginagawa nila is palagi long-term at long endurance silang nandun lang, nakatambay lang. So, dito sa Sabina, kung maalala mo, there were successive reports na yun nga na mamataan lagi doon yung maritime militia nila.
So, kumbaga, sige, di binantayan natin sila, no? Kaya nga nandun yung Teresa Magbanwa, nag-anchor din doon. So, pinapanood sila. Pwede ba nating talagang manatili na lang dyan? Hindi naman permanent, pero kung alis man ang BRP, Teresa Magbanwa, may ipapalit sa kanyang barko. Yun lang ang gusto natin iparating para hindi tayo masalisihan ng China dyan sa Escodacion. Ano pong masasabi nyo dyan? Opo, totoo naman po yun. Yan. No? Kasi nga, sila yung nauna eh. Sila yung nag-a-anchor doon at hindi umaalis. So, nung tinapatan natin sila ng Magbanwa para nga bantayan sila, edi ayan, nag-invento na ng kwento na semi-grounded daw yung Magbanwa. Ano, no? Kung yung Magbanwa semi-grounded, sila yung mas matagal doon. Sila yung grounded doon. Kaya kalokohan talaga yung mga sinasabi nila. Okay. Alam niyo kung magkakaroon tayo ng resupply mission, haharangin na naman tayo ng China. Wala na itong, walang katapusan itong ginagawang pangaharang po sa atin ng China Coast Guard. Okay. Without mentioning the details, kanina ayaw ding ibigay sa atin yung detalye, yung nuts and bolts nga ng susunod na hakbang ng Philippine Coast Guard. Opo, ano pong sa tingin ninyo pinakamainam na gawin ng Pilipinas dito po? Well, sa akin po, no, kailangan magpatuloy yung ating monitoring ng area, yung presence sa area. Kung kailangan magpapalit-palit at salisihan ng mga barko, edi yun ang gagawin natin. Yun, opo. O kaya kung kailangan ibang gamitin natin, kunwari aeroplano, yun ang kailangan natin gawin. Okay. So, yun po yung depende po sa Coast Guard kung ano yung available nila at ano yung mga options nila. Wag na ho, baka nakinig ang China Coast Guard ngayon. Alam mo naman yung mga yan. Baka masusunog ang ating operasyon. Reaksyon na lang sa plano ng Office of the Solicitor General na why not gumawa na lang ng batas sa Pilipinas upang ipatupad ang 2016 Hague ruling kasi nga walang ngipin. Well, una po pinapatupad na po natin, kaya nga tayo mayroong Maritime Zone Act, no? Natapos na po yung Senado doon, at ang pagkakalam ko, umikot na yon for signature ng both House and Senate, kaya dapat ipo-forward na yun sa Presidente for signature. Yun po actually yung hinihintay namin, dahil yun yung final step, no? So meron naman pong ginawa na, no? So hindi ko po alam kung ano yung iniisip pa nila na ibang paraan para implementation, no? Yun ay isa sa pinaka-klaro na implementation ng arbitration award. Opo, okay. Sige po. Gaano po kalaga sa atin ang Escodacion? Mahalaga po ang Escoda kasi kung papansinin natin ang nangyayari ngayon, parang ang China nagtatayo ng perimeter, no? Talagang kinukuha na nila, binabakuran nila ang West Philippine Sea, inaangkin na nila. Sa pamagitan nga itong pag-stay nila dyan sa mga bahura. Scarborough, ito, Sabina, no? Parang nasa, ano na yan na yung pinakamalapit nila ngayon sa atin. So, mula doon, ayan, hinaharang nila yung mga barko, ibang barko natin na lumalapit at nag-ooperate sa area. So, yun po ang kahalagahan ng Sabina, no? Pag na-establish po nila yan, na perimeter, madali na po tayo din sa kalen dun sa iba nating lugar katulad ng Pag-asa Island, no, at iba nating isla sa Calayan Island Group. Okay. Sige po. Bukod sa pag-arang, meron daw nangyaring mga pagbabangga. Binabangga talaga tayo at nasira nga yung mga barko natin. Anong habol natin sa kanila? Well, kung sa akin po, dapat siyempre may respect tayo, gantihan natin pero hindi yung directly, no? Kasi paano? nga, kung barko sa barko, talo tayo dahil mas marami sila, no? Pero para sa akin, marami silang businesses dito sa Pilipinas na ano yun? Kunwari mga money laundering, mga illegal resource extraction, etc., no? Na nagbebenepisyo ang mga miyembro ng Communist Party ng China. Kailangan po yun ang tirahin para sa akin, no? Ganun ba? Mga illegal businesses nila na pinagkakakitaan nila. Pogo. Dapat lang tirahin natin yan. Pogo, isa na yan. Okay. Ano pa? Ko na maraming money laundering na nangyayari dyan. Marami, oo. So yung mga ganun, bali dapat ang ating ngayong titingnan. Yung mga illegal nila mga activities sa Pilipinas, yung negosyo nilang illegal. Hindi naman yung tawag dito boycott
ng mga legal. Huwag naman. Hindi pa po yun. Ganun, no? Okay. So, yung illegal pa lang, malaki na yan. Dahil matagal na po yan, din yung napapag-usapan. Marami silang mga illegal businesses dito, no? Kung tutusin, kung kayo po, tignan niyo po yung Shopee at Lazada. Oo nga. Yung mga sellers doon. Oo nga, no? Nagsususpecha ako kasi yung iba dyan, kunwari, nakabase supposedly sa Cavite. Pero Pero kung titignan mo yung page, hindi yata marunong mag-English to kasi nag-Google Translate lang. No? Tapos, yung pangalan, parang mga random letters, mga code words, kumbaga. No? Ganun ba? So parang nagsususpecha ako na actually mga ano yan mga pogo, part yan mga pogo operations, nagsa-side business. O kaya yan talagang technique nila, nagko-conduct sila ng illegal business dito sa Pilipinas para yung mga para magkaroon ng outlet yung kanilang mga tao dun sa China. Po, marami po yan. Minsan nga napunta ko ng Taytay Public Market. Meron dong bentahan ng mga tawag nito, mga damit, mga kung ano-ano. Doon, parang divisory na rin ang Taytay. Ang dami kong nakita doon, lalaki ng kanilang mga bodega. Hindi ko nga mabasa dahil Chinese character nakalagay. Ano ba ito? Legal ba ito mga to? Hindi marunong mag-English May tinda, may mga restaurant pa sila doon. Mga Chinese. Well, anyway. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney and Professor J. Batungbakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Thank you po.